siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtityaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtityaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan At Kisses para sa Habswan. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on. Nine, good morning Lakay! Good morning, Sister L. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. The better news, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alas 10 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. Yes! Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nanonood dito sa programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Hataw! Yes! Hataw tayo. Dahil pahatawin din natin yung nasa Arizona, USA. May pananawagan po siya. Mananawagan po siya. May panawagan. Oo. Ang taas ng kilay, nasa 20th floor. 20th floor? 20th floor ang kanyang kilay. Ilaglag ko kaya yan, yung kilay niya mula 20th floor. At naka-ismid siya. Alam mo, kahit ganyan yung pinapakita sa akin ni Tito Louie, pati ikaw rin, kahit parang basura lang ang tingin nyo sa akin, pero mahal na mahal ko kayo, lalo na si Tito Louie. Tawagin nga po natin ang pinakamamahal po namin, Tito Louie Alejandro. Hi, Tito Louie. Coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Buwabada sa iyo ng magandang umaga. Good afternoon. Na yung bagarabi iyo amin sa ngapada. Buenas noches a todos. Tita Morley, Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin, Delta UI. Worldwide! Diyos ko, di pa nag-uumpisa. Plastikan na kaagad. Bakit po? Ang saya-saya! Tito Kumpleto, Louie. Ricardo. Yes, Tito Louie, kamusta po yung check-up niyo po? How are you na po? Are you okay? Alam mo, sobra akong worried, Tito Louie, nung sinabi mo pa check-up ka. Worry ka ba yung lagay na yun? Oo, sobra akong worried. Ay, ang lakas mo ngang kumain. Hoy, hindi dahay. Huwag mo sabihin, Day. Konti na lang ako kumain ngayon, Day. Ang dali ko nang mabusog. Yes, Tito Louie, how are you po? Ang plastic. Alam mo, nagpapasalamat ako at talagang meron din siyang care sa akin. Yes, of Di ba, course. Tito Gorgie, Tita Morley, February pa lang, tumawag na ako ng appointment na to. Can you imagine, dumating na rin. July ang ibinigay sa akin. Ano Ito yun? yung sinasabi. Ang tagal naman. Ba't ang tagal? Hindi naman 6 na buwan. Eh, paano naman kung mga emergency na Eh, yun? kung Ano siya yun? ka na agad nun, 6 months. Ano ba yun? Malala na yung sakit nun. Sabi ng espesyalista nito, napakadami kong pasyente. Kaya maghintay ka for 6 months. Diyos ko, talagang hinintay ko Wala ng 6 na bang ibang months, doktor? Day. Wala ba ibang Diyos doktor ko. dyan na ganyan? Kasi nga, ito yung sinasabi ko, yung TMJ, yung naglalak ang joko, yung ang sakit-sakit, di ba nga? Ano ibig sabihin ng So, kaya TMJ? nakita ko na siya, day, ang galing-galing talaga niya.
Ano Ang ibig sabihin ng galing-galing ng doktor. TMJ, Tito Louie, para sa ating mga kaalaman nating mga listeners? Bukod Okay. sa akin. Ang TMJ ay sakit normally ng mga nagkakaedad kasi nga you know, for so long ang lagi tayo kumakain, di ba? So kapag lagi kumakain, yung jaw natin naggaganon. Okay. So in my case, nadagdagan pa. Kasi kapag natutulog ako, nag-grind ako. So, may imagine 8 hours na nagtatrabaho yung jaw ko. So, ayun, worn out ang aking jaw. Yung muscles dito kailangang ma-relax, ganon. So, sabi ko naman, Doctor, sabi ko, bakit ako nag-grind? Ano ang rason ng pag-grind? Stress ka, sabi sa akin. Stress ang dahilan nun? I am retired for 6 years. Magiging stress ba ang buhay ko? Wala akong ginagawa. All my time is mine. Relax ako. I do all the things I love to do nang hindi ko Bakit nai-stress ako? Sabi ko, merong taong nagpapa-stress sa'yo. Si Gorgie na yun. Ha? Si Gorgie na yun. Sino kaya yung Yung tao na nagpapa-stress sa'yo. Alam Lipat ko na ako sa kabilang frame. Lipat ako sa kabilang frame. That's the reason, doctor, sabi ko. That's the reason. Kaya naman pala, kapag nai-stress ka, nagka-grind. So, binigyan ako ng ng night guard, ng doktor noong araw. Hindi nakatulong kasi yung night guard, nagsusupport lang sa ngipin ko para hindi na magkikis-kis ng ganyan. Yun lang. So, ang binigay sa akin, another night guard. Kaya, kinuha na ko ng impression. Ay, eto na ngayon, yung word impression. May isang tao dyan na nagsabi, nako, karapat-dapat naman na mabigyan ka ng impression na yan kasi impression ng mga tao sa'yo, isa kang maldita. Sabi sa akin, dahil habang pinagdadaan ko yung stress na yan, sabi ko, ang impression, Tito Gorgie, yung kukunan ka ng impression ng ngipin mo para malaman ko anong ibibigay sa yung ganun pala. Sakit na nga si Tito Louie. Kasi impression, kasi katulad sa kanya, ever since wala siyang magandang impression sa mga tao. Ganyan din sinabi mo sa akin. Ang impression ng mga tao sa akin, maldita ako. At wala akong kagalang-galang. At namunyita ko. At lahat-lahat na sinabi mo sa akin, lalo akong na-stress. So ngayon, yung impression na yan, ang ibibigay sa akin, yung isang night guard na medyo nakabuka ang bibig ko. Para i-avoid yung sarili ko na wag na ako mag-grind. So pag natutulog Kaya ka, relax na ngayon. kapag natutulog ka, nakabuka yung bibig mo. Hindi naman masyadong buka, yung Ganun konti lang. Oo. I think mas okay nga Ganyan. yun. Oo. Sana nga. Oo. Alam nyo, kapag mga mayayaman talaga, no, ang daming mga ganyang kadramahan, no? Matutulog ka lang kung ano-ano pa mga kadramahan ng iba. At saka siguro si Tito Louie, nung kabataan niya, hindi siya masyadong naging yung buka ng bukang bibig dapat na exercise yan. Kasi ano yun? Kasi sa lugar ni na Tita Morley, laging nakabuka yung mga bibig nila dun kung ano pinag-uusapan na yung mga tao, di ba? Ay, alam mo, ito makwento ko lang sa inyo. Malagi ako na sa tindahan ngayon. Alam mo, lahat ng mga dumadaan sa tindahan na yun. Kantong-kanto, may kaibigan ako doon, si Alma Padura ang pangalan. Lahat ng duman doon, kung nakamamatay lang ang chismis, nangamatay yung mga kapitbahay. Nangamatay ang lahat ng kapitbahay namin. Kaya sabi ko, ano ba naman nangyari sa akin? Sabi ko, bakit ako nag-grind sa gabi? Ganon. Sabi, alam ni Sherry Picho, sabi ganon, TMJ is associated with anxiety and stress. Ay, talaga? Ito, Tita Morley, stress. Anxiety, stress. Pero alam mo, Tito Louie, mas nai-stress yung mga road manager, yung mga handler, staff ng mga press con. Handler. Alam mo bakit, Tito Louie? Bakit? Bakit nai-stress sila? Nakita ko, proven to, Tito Louie. Di ba? Kunyari, magtatanong ka, Morley, ha? O, tanong. Ikaw, Salvi Aces, magtatanong ka. Si Gorgie, Tito Louie, nilalagpasan. Oo, nilalagpasan sa Tito Louie.
Tapos sasabihin niya, magtatanong ako, later. Later. Buti lang later Dati ko sa isang pinunta kong press con sabi ganun, binilin po kasi ng producer, wag daw po kayong pagtanungin. Sabi sa okay. Alam mo, ban na siya ngayon. Natawa na Ban na lang siya ako ngayon sa mga tanungan. Tapos minsan pag after ng press con, syempre pag na-corner ko na yung artista, merong artista na interview ko. So ini-interview ko na nakabantay yung handler. Tapos yung kamay ng isang handler nasa likod ko. Nakakapit sa damit ko. Kapag medyo nahihirapan na sumagot yung artista niya sa mga itatanong ko, hinahatak yung damit ko, Day. Pinapalayo ako, Day. Napakasama ng ugali, no? Masama ba yun? Yung nagtatanong lang ako, anong masama doon? Ano ang mas masama ugali? Yung hinahatak yung damit mo para lumayo ka doon sa in-interview? O kasi doon sa nagtatanong ka lang naman ng maayos. Tanong mo, Tito Louie. At para yon ito po ay aking, ito po ay aking commitment. Obligasyon ko po ito sa ating mga listeners, sa ating mga readers, sa mga nakikinig at sumusubaybay sa atin na ako nung gusto nilang malaman sa paborito ng artista, dapat ibigay ko. Naku, Tito Louie. Diba? Grabe naman yung mga tanong niya. Oo, talagang below the belt yung mga artista. Sobra ka sa below the belt. Nahihiya na. Sobra ko. Alam mo kung paano sa sinisimangutan ng mga handler, Tito Louie? Hindi totoo yun. na yun. Kabaligtaran naman sa akin, Tito Louie. Ngiting-ngiti sila. Hello, thank you so much, Morley. Ay, Day, yun naman talaga ibalinaw na fake news, Day. Dahil siya rin, Day, Day, balahura rin siya kung magtanong, Day. Balahura, numero 1 rin siya magtanong. Ako nga, medyo subtle pa Matanong po kayong dalawa. Alam mo, Tito Louie? Kapitagan kayong mga manunulat, ganon, at mga nasa new, nasa TV, nasa YouTube, lahat-lahat yun lang. Kapag sinabi ng artista sa inyo na wag niyo nang isulat, hindi, do you respect the request of the interview? Ako naman, oo. Ako may mga lalo na kung close sa'yo at maayos ang pagkitungo sa ng artista. Meron kasi yung mga ibang mga artista na yung tinatawag na open secret. Diba? Yung open secret na alam naman na natin pero hindi na natin sinusot at nire-respeto yung pribadong bahagi ng buhay na yan. Diba naalala mo si Rosana Roses nung pumasok si Rosana bilang sexy star, alam ng ang pag-packaging sa kanya single siya, hindi alam na may anak siya. Diba sa simula pa lang, pero kami alam na sa simula pa lang, alam na may 2 siyang anak. Tapos, may asawa siya, may kinakasama siya. Kasi iba yun Oo, kasi nga, maayos ang pakikitungo niya sa mga media. Iba yung pagkakaibigan mo at saka, alam mo labas na, yun pinakausap sa'yo. Oo, at pinakausap sa'yo. Alam mo ba, nung naghuling press con kami, sabi ng mga reporter, andiyan naman si Gorgie, Sabi. Tapos sabi pa naman sa akin, at dumating ka pa. Alam mo, hindi kayong dalawa? Yung ibang press, yung karamihan sa mga press tuwang-tuwa sila pag ako magtanong kasi nakakakuha sila ng istorya. Diba? Nakakuha sila ng istorya. Hindi nila kayang itanong, ako nakakaya kong itanong. Ano sabi ni Junardo? Sabi ni Kuya Junardo, luka-luka ro kami. Kasi sa taping, sa media conference ng Love You Lots ni Wilbert Ross at saka ni Bea Binene, then nag-aaway kaming dalawa, nagsasapakan kaming dalawa. Sabi ako talaga, nagsasapakan kami doon. Nakikita ng ibang press, tawa sila ng tawa sa amin. Mga reporter, tawa ng tawa. Oo, nagsasapakan kami. Gusto nilang nanonood sila Oo, sabi niya, para doon kaming show. Doon sa may Pero anyway, speaking of mga privacy nga, ito kanina, bago ako tumuloy dito, at bago, after ng press con ko sa Sinimalaya, ay dumalaw kami kanina sa puntod, sa may puntod ni Nay Lolit sa Holy Cross. Nagpasama sa akin si Alfred Vargas, konsehal ng 5th District ng Quezon City. Nagpasama siya na dalawin doon dahil nga kakabababang luksa lamang nga doon ni Nay Lolit na di ba? Kita mo si Bobby Ferrer, di ba? Nagka-picture talaga. At nakasama talaga siya. Oo, hindi, gusto naman talaga hindi Bobby nung nalaman niyang sabi niya, isama ako, gusto naman daw niya kasi
alam mo, nakatutok din si Bobby Ferrer doon sa sa Burol, di ba? Nandun din siya sa Burol. So, yun, ang dami namin pinag-usapan doon ni Kong Alfred at ngayon ay nakafocus muna siya sa kanyang pamilya and of course sa mga taga 5th District ng Quezon City. Pero bandang mga bago mag-end of this year ay gusto na niyang bumalik sa pag-aartista. Gusto na niyang Naitanong mo ba bumalik sa sa kanya, Gorgie, pag-acting. kung kumusta na yung isinampa nilang kaso na bullying? Oo, itutuloy pa rin daw nila talaga. Medyo na technical lang din siguro sila. Tapos pero porsigido silang itutuloy ito para sa kanilang anak. Pero Gorgie, iwanan natin si Alfred Vargas. Punta tayo doon kasi hindi natin napag-usapan yung babaluksa ni Manay Lolit. Ikwento mo nga sa amin from the start kung ano yung mga nangyari. Paano Andyan celebration? pa ba Tek yung mga pictures ng Kasi paggunita? hindi natin na ituloy yun. Well, sasabi ng celebration of life or paggunita nga sa kanyang ikaunang taon ng kanyang pagpanaw last July 3. That was Friday. At nung araw ding iyon, well, of course, ang mga alaga ni Nay Lolit na dumating doon, dumalo roon ay sina, of course, si Lorna Tolentino, si Ami Austria, si Congressman Lani Mercado, nandoon din si Michelle Ortega, kasama ang anak niya si Isabel Ortega, nandoon din. Tapos yun na nga, at mga close friends din talaga at saka ibang mga taga industriya na naging close talaga kay Nay Lolit. Pero nung araw din yun, hinahanap ko kasi dito hinahanap ko kasi dito kasi nung araw na yun ay ipinost. Alam naman natin mga issue ng magkapatid, anak ni Nay Lolit, ipinost ni Sneezy, ang pangalan ng anak ni Nay Lolit, ipinost niya yung sulat. Nakita niya yung sulat ni Nay Lolit sa kanya, sulat kamay. Na ang sabi nga, ipinost ito ni Sneezy, sabi niya, ikaw mag-interpret ito, Louie, ha? Kasi ang post ni Sneezy sa caption nito, sabi niya, for the whole year, sabi ni Sneezy, wala kang paramdam, ni hindi kita napanaginipan, but on my way back for your babang luksa, I found this. Pinakita doon niya yung letter na yon. Siguro alam mo ang nangyayari and I will take this letter as your huling payo to me. Nasusundin ko na. Promise, dahil yung isa mong letter hindi ko sinunod. Ayan, tuloy. Sabi niya, sa go, be at peace. Ma, carry ko na this. Sabi gano'n ni Sneezy. Ang kabuuan ng sulat, ang sabi nito, ang sulat ni Nay Lolit sa kanya, eto, I always believe na ang oras importante, so don't waste it on people na wala kang matututuhan. Walang maitutulong sa iyo. Wala kang pakinabang at hindi mo naman mahal, and I will not waste my time with people who don't know how to appreciate the things you do for them. Walang utang na loob, keeps on complaining about life, loser, stressful, negative, jobless college graduate. Sabing ganon. Getting older but refusing to grow up. No accomplishment, naka-time warp. Tuloy ang oras pero wala pa rin nagawa sa buhay. You are right, it's too late for both of us. Parang alam naman natin kung anong tinutukoy niya, di ba? When you sold the condo, sabi niya, you kept the money, it's all yours. Kasi yung condo na yun, binigay niya doon sa tinutukoy niya. Sana you spent it wisely. Your life is your choice. Whatever you want with your life, okay lang. Di ba sabi ko, kung hindi nyo ako mahal, respeto na lang. Pero pareho, wala ka. Walang respeto, walang pagmamahal. Ang sakit ng sulat na yon ng isang ina na share natin kung ano kanino niya ito tinutukoy. Di ba na hindi rin maganda ngayon ang relasyon nito ni Sneezy sa taong ito. So yun, doon niya inilabas nung parang hudyat na parang pinutol na ni Sneezy yung kanyang ugnayan doon sa taong yun. Yun lang. Anong naramdaman mo dyan, Tito Louie? Napakasakit isipin na isang ina at saka isang anak ay merong ganitong klaseng relationship. At bilang anak, I believe na talagang dapat respetuhin ang ating magulang at Tita Morley. Lagi mong sinasabi yan. No matter what happens, dapat respetuhin natin ang ating mga magulang. Lalong-lalo na yung sitwasyon ni Nay Lolit na let's say meron siyang pinagdadaanan health-wise. And yet,
yung isang taong tinutukoy niya ay hindi man lang nag-extend ng kanyang presence to make sure na maipakita man niya ang pagmamahal sa isang magulang. Well, obviously, naging matigas ang puso niya at nagmakatigas ang kanyang puso niya na yun ang dinamdam ni Nay Lolit bago man siya pumanaw sa mundong ito. So again, let this be a lesson to everyone na habang it's not too late for us to continue loving our parents because sila ang dapat nating mahalin at pamilya ang napaka-importante sa ating lahat. So, yung kung ano man ang hudyat ng sulat na yan, may karapatan din yung isang kapatid na magsalita at mag-publish para malaman ng tao ang katotohanan ng relationship ng pamilyang yan. Oo, no. Ako lang nakakalungkot lang din kasi supposed to be ay nananahimik na si Nay Lolit, di ba? Ang hirap na ang hirap na pag-usapan or tatalakayin yan dahil nga hindi na rin naman niya na madedefend yung sarili niya. Pero umabot na sa ganito at hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong hinaharap nitong nila, na Sneezy, itong galit, yun yung namayaan yung galit at saka yung samaan ng loob. Ganon. Sad lang. Okay. Ako naman ang masasabi ko dyan, napakasakit para sa isang magulang ang talikuran ka ng anak mo. Masakit sa isang magulang na magkaroon kayo ng problema ng anak mo. Pero higit na mas masakit yung malaman mo, yung anak mo may problema sa kapatid mo. Sa magkapatid, may problemang magkapatid. Kasi ako bilang magulang, aalis ako kung may sama ng loob ang aking mga anak. Sige, matitiis ko yun. Dahil alam ko, aalis naman ako. Paano yung iiwan ko kung yung magkapatid ay hindi magkasundo? Magkakaayos. Mas masakit sa magulang yung malaman mo na ang magkapatid na anak mo ay hindi magkasundo sa isa't isa. May mga pagkakataon na kaya mong tiisin na pinagtutulungan ka ng anak mo. Pag dalawa anak mo, pinagtutulungan kanila sa isang bagay na alam mong tama ka, pero nagtutulong sila against you. Kahit paano, alam mo sa sarili mong, ay, magkatulong ang magkapatid. Magsasama sila. May kalaban man sila, magkasama sila. Mas masakit yung aalis ka na magkalaban ng magkapatid dahil alam mo, dalawa na lang sila, hindi pa sila nagkakasundo. Mas masakit sa akin yun. Pero ako ako hindi ko masyadong na-feel yun. Kasi buhay naman nila yun eh. Choice na rin nila yun kung hindi sila magkakaayos eh. Diba? Doon ako nasaktan sa linya na okay lang kung hindi mo ako mamahalin. Respeto na lang sana bilang tao. Pero kahit respeto, hindi mo pa rin naibigay. Maraming ganyan kabataan ngayon. Kahit nga tama ang pagmamahal, respeto, o yung kahit konting paggalang, yung ibinibigay mong paggalang sa ibang tao, bakit hindi mo maibigay sa magulang mo? Halimbawa, may mga anak kasi na, oy, binigyan ako ni Tito Gorgie o ni Tito Louie ng pera. Ayan. Tinatanaw niya ng utang na loob yun. Halimbawa, pera. Ano naman, tinatanaw niya ng utang na loob bakit yun. Hindi na mo ito one magawa? time na nabigyan minsan siya. Lang naman yun. Pero ako, na bilang magulang, na araw-araw, andyan ako. Ang laki ng sinakripisyo. Hindi mo ko matanawan ng utang na loob. O hindi mo lamang ako masabihang salamat sa'yo. May mga daling makalimot. Kasi Tito Louie, kasi may ibang mga bata, feeling nila kasi obligasyon mo naman yun, magulang ka eh. Di ba? Parang ganun. Di ba may ganun silang mentality? Pero di ba dapat ipagpasalamat mo yung ginawa sa'yo yun? Binuhay ka. Big or small. Di Big ba? or small, magpasalamat ka. Correct. At ako naniniwala ako, Tito Louie, ang yung mga anak na marunong magpasalamat, marunong tumanaw ng utang na loob sa magulang, siniswerte yan. Yung maalaga sa magulang. Oo, siniswerte yan. Kung may, halimbawa, may hindi, kahit na ano man, yung merong isang taong mabigat ang loob sa'yo, di ba parang karga-karga mo yung bigat na yon? Di ba? Or meron kang taong galit sa taong yun, tapos karga-karga mo yun, tinutuloy mo yung buhay mo na meron kang kagalit. Di ba ang hirap nun? Di ba? Kaya nga hirap ako, Tito Louie, kapag ka nagpo-programa eh.
may taong galit na galit sa akin, may taong naninira sa akin. Kaya ang ginagawa ko, Tito Louie, pag natatapos yung programa o ano pa man, umiiyak na lang ako sa isang sulok. Umiiyak ba yun? Umiiyak ba yun? Ganun bang nangyayari talaga? Ganun talaga, Tito Louie. Umiiyak ba yun? Pagkatapos ng programa, nagbubura siya ng makeup? Oo, habang hindi ko dinideny na hindi ako pero kasama ng pagbubura ko ng Pero kilay. umiiyak ka. Kilay. Uy, wala akong makeup, Gorgie, linawin ko lang, ha? Oo, nagbubura ng kilay lang. Tapos, Lipstick, tatanggal ng kilay, tapos may kausap, nakikipagchismisan. Alin dun? Umiiyak talaga, Tito Louie. Bumabagsak ka luha. Kasi sabi ko nga move on na lang. Alam niyo po, ang programang Showbiz Talk Ganun ay hindi po nagkakalat ng fake news. Yun lang po ang ipinagmamalaki. Kaya move on na lang tayo. Move on lang po tayo. Bago tayo tumuloy sa ating mga chikahan at ang ating mga di ba natin nababati? Batiin muna natin ang ating pong mga suki. Of course, kanina pa nakatutok si Ligaya Angkin na may pinadala na namang video. Si Arnel Relampago dyan sa Kalibo Aklan. Sa si Daconitan Aguilar. Sayang si Rina Alcantara-Meli, may trabaho na kasi kaya hindi niya sa replay na lang siya nakakapanood. Si Tita Becky Villanueva Tezuka. Hello, Tita Becky Villanueva Tezuka. Si Shari Picho, of course. Si Vacy Bunsoy. Si Joel Yap. Marilu de Guzman. Si Cherry Abadilla. Si Jojo Maquindoran Mabalot sa Nottingham, United Kingdom. Si Randy Pasmala. Si Mirna Takadino. Si bakit doon naka-black tayo, sabi ni Randy Pasmala. Naka-black ba? Syempre ito nag-jacket din na kasi akala ko uulan kasi na medyo nakalamigin po kasi talaga ako. Sabi niya, temporomandibular joint, ang TMJ. That's yes. TMJ. Oo. Ronnie Cruz. Yes, hello sa inyo dyan, Shari Picho, Mercy Velasquez, si Florbe Fernandez, of course, ang kapitbahay namin si Cleofe de la Paz dyan sa Palanan. Hello. Si Mel de la Cruz ng Hagonoy, Bulacan, Margarita Guevara. Hello sa inyo. Unikaiha ko ng San Jose del Monte, Bulacan, ang ating mga nanay. Batiin natin si Mami Sherry Ramirez, ang kanyang anak na napakaganda. Ubod ng ganda. Yes, Conita Aguilar. Hello. Si Mama Norma Karingal. At syempre pa ang pambansang nanay na nagagalit kay Florbe Fernandez pag hindi agad nakapagbukas ng transistor. Sino pang haba ang pambansang nanay natin, Nanay Linda Asonsa. Naku, huwag natin kalimutan ha. Lahat ng Ilocos Norte sumusuporta sa atin, lalong-lalo na ang Lawag City. Mami Grand Araceli Mandaclaso, Ding Ray at saka Grace Lazo, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel de Dron Reyes at Tornceli Corpus, Dexter Passion, Joel Yap at saka Alan Yap ng Qatar. Si Mariel de Leon Reyes. Si Daco Bago, Frank Crawford, Ed Campos, Tina at saka Lando Ruiz, Marilu de Guzman, or of course, Cesar Mangawi. Si Mariel de Leon Reyes. At syempre, batiin din natin si Jemuel Kainglet Salterio. Jemuel, hello. Si Unica Iho ko. Si Colin Fong Jr. At syempre, batiin din natin dito si Tita Aida Espiritu. Of course, Tita Aida Espiritu. Sylvia Santillan Rodriguez at si Beatriz Atioya. Yes, at syempre pa, mamaya babatiin ko pa si mga friendship Lorilyn Tagle, hello. Si Beth Gueco Ang, hello. Si Jesusa Genaski nanonood sa atin. Okay. Si Yas Kondo. And of course, si Elaine Apit. Hi, Elaine Apit. Mrs. Ano na siya? Mrs. Manalo. Ay, panalong-panalo ka, Elaine, ha? Panalo nga ba? Parang panalo nga apelido niya. I'm not sure. Tama ba ako? Umatid ka sa kasal, hindi mo alam apelido. Oo. Anyway, kanina yes. Yung nakatutok sa atin sa YouTube, Tito Gorgie. Ay, hindi ko kasi nabubuksan. Andoy the Great ay nakatutok sa atin. Ay, oo nga, Andoy the Great. Del Rosario, who's watching us in Los Angeles, California with Kitia Liliana Hermosillo at Harold Del Rosario, Margarita Avila, and Bobby Ferrer is online. Si and of Bobby. course, Robert Tandal
8304. Maraming salamat. Yes. At kanina po ay cover po kami, nagkaroon po ng media conference or press conference ang Cinemalaya 2026. Malapit na po ang Cinemalaya. Sa August 6 na po ito hanggang 18. Ilan sa mga stars? Ayan, nakita ninyo si Iza Calzado, si Pokong. Si Pokong nakaganon talaga. Tapos, saka si Zaidan Haranilla, si Ruru Madrid, si Rocco Nasino nandyan. Ito po ang nakita ninyo sa picture. Ito po yung mga cast ng Kaka Sayawan. Yung ating kaibigan na producer doon sa Tagatondo, si Annalisa Aklan. Magandang gabi po. Sa kanya ba yan? Yes, sila dyan ang producer ng Kaka Sayawan yan. Yung, si Luis Alandi. Ito naman si Iza Calzado sa pelikulang Hand of God. Sila ni Ruru Madrid. Yan po ang ilan sa mga artistang dumalo dito kasi siyam na pelikula ito. Siyam na full-length feature na kasali po sa Cinemalaya Independent Film Festival sa ika-22nd na taon na po ito ng Cinemalaya. At isa sa mga aming nakapanayamdan, medyo mahaba-haba ang aming chikahan diyan, ni Ruru Madrid. Marami kaming napag-usapan kasi una muna, tuwang-tuwa si Ruru sa mga taga-Tondo. Kasi nagsisimula na siyang mag-taping doon ng kanyang bagong drama series na Hari ng Tondo. At sinabi niya, parang pamilya na raw yung turingan nila doon sa mga taga-Tondo. Sa Balot pala sila. Kay Balot. Sa Balot Tondo sila. Sa dulo ng Tondo yan. Doon sila madalas na nag-taping. Ito po ang kwento niya doon sa kanyang experience sa Tondo. Ang kagandahan po doon, during the time na nag-immersion pa lang kami, naramdaman ko na po agad na welcome kami sa kanila. And what I realized, saan man tayong mapunta, like for example, nung nagpunta ako ng Basilan, nagpunta ako ng Tondo, as long as alam nila na malinis yung intention mo sa kanila, i-welcome ka nila. Wala kang ikakatakot kasi ramdam ka nila eh. Alam nila kung meron kang hidden agenda o may gagawin kang masama. So, yun yung kagandahan sa mga napupuntahan ho namin na parang maraming mga tao nagsasabi na, teka, delikado dito, maraming masama dito, pero pag nandun ka na, doon mo mararamdaman na hindi pala totoo yun. Every time nag-shoot kami sa Tondo, somehow parang nagiging connected yung storya sa totoong buhay. Kasi kunyari, let's say, mag-shoot kami sa Balot Tondo, lagi kaming doon. Sa storya, nag-elevate yung characters at yung storya ng Hari ng Tondo, but at the same time, in real life, nagiging ka-close natin yung community. So, sa mga maliliit na bagay na pwede tayong makatulong, like for example, lagi ako nakikitang nanay doon na nagtitinda. Lagi kong pinapakyaw yung mga tinda niya and hoping na kahit sa maliit na paraan makatulong tayo sa kanila dahil sabi ko nakakastorbo tayo. Mga biskwit. So ginagawa ko pagka po pinakyaw ko yun, pinamimigay ko sa set. Every time na may taping kami doon kasi alam ko na nakakastorbo tayo eh. Tayo yung nakikigamit po ng lugar nila. So ang kagandahan po sa kanila, there's this one time sinuong kami na isang maliit na iskinita. Pagpasok namin doon, naglabasan yung mga tao. So nagulat kami. May mga bit-bit na speaker, tapos ang pinapatugtog nila yung Hari ng Tondo. So sabi ko, ang sarap sa pakiramdam na kahit na bago pa lang kami doon sa lugar nila, winelcome po kami na parang pamilya nila. Ayan, oo. Ang sa mga taga-Tondo naman talaga, Tita Morley, di ba? Kapag maayos ang pakikitungo mo sa kanila, di ba? Pero sa Tondo, ang mga sumikat talaga ng Hari ng Tondo, sina Ashin Salonga, hindi galing sa Balot yan. Galing yan sa Moriones. Karamihan ng mga sumikat na mga gangster, sumikat ng mga panahon nila na mga palaban. Kasi sa Tondo, ang sumikat ang Tondo, yung Gorgie, yung riot, yung harapan, nagpapatayan. Wala silang takot talaga, may dalang mga kutsilyo, may mga dalang napanood ko rin may mga dalang pana. Diyan nangyayari ang nahasagupaan sa Moriones. Kagitingan, Moriones at sa may Franco, sa Balot nyo rin sa akin, pero feeling ko hindi dyan sa Balot talaga nang galing sina Ashin Salonga. Nagbabakbakan sila. Location lang. Pero nagbabakbakan po talaga ay doon sa may Moriones. Alam mo, Gorgie, Tito Louie, kwento ko lang kasi mga bata na ako, mga 6 years old, 7 years old na ako. Pagdating ng hapon, Tito Louie, pinapapasok na kami sa loob ng bahay.
Kasi makikita mo ay yung mga pana Nagkakagano na. talaga. Nagliliparan. Nagliliparan yung mga pana. Tsaka yung noon, ang layo ng mga rioters noon. Diyan sa Pero ngayon controlled na. Control na. Sa Murillo, sa Parola, ang mga rioters diyan batuhan ng tawag dito mga bote. Nakakainis nga, walang namamatay. Doon noon ng panahon namin, Tito Louie, kapag nagkaharapan, siguradong may babagsak, may mamamatay. Sa mga senior citizen ng taga-Tondo, ipakwento mo sa kanya yung tapang ng mga taga-Tondo na napakabaligtad ngayon sa tapang ng mga kabataan. Kabataan ngayon, sugod, takbo, urong, bato. Noon, Tito Louie, bash na lang sa social media. Noon, Tito Louie, makikita Harap-harapan. mo sagupaan talaga, makikita mo tagaan talaga. Aray ko. Maganda Makikita mo Ano ang rason ng mga bakayan na yan? Grupo kasi yan eh. Oo, grupo yan. O kaya halimbawa, Tito Louie, mahal ka ng mga tao, halimbawa, tapos magsumbong ka sa pinaka-boss nila. Sino lang sa'yo sa ganito? Pupuntahan yan. Susugurin nila yon. Yes. Ako nakita ko yun yung tapang, yung tapang ng mga taga-Tondo. Tita Morley, si Gorgie, lagi akong inaaway. Ayaw mo, Tito Louie, padadaanin natin sa Tondo si Gorgie Rula. Padadaanin lang naman natin. Oo. Tapos sasamahan natin, Tito Louie. Tapos ipapasugod ako. Pero, di ba mas maganda kapag papaliparin yung mga pana. Maghugas kayo muna ng pinggan? Tito Louie, may sinasabi si Gorgie, Padadaanin nyo ako sa Tondo, tapos papaliparin yung mga pana. Yun ang plano nyo. Oo. Pero ito muna, bago tayo maghugasan, di ba? Bago tayo maghugasan, ituloy ko pa ang chikahan natin kay Ruru Madrid. Ano pa? Isa pang sunod namin na pag-usapan, ay ang kanyang kapatid na si Rere Madrid na nagpakasal kamakailan lamang sa sikat na basketballistang si Kai Soto. At of course, kailan lang ay binalita nilang nagdadalang tao na nga itong si Rere Madrid na talaga ikinagulat daw ni Ruru kasi hindi niya akalain na yun na nga ang nangyari sa kanyang kapatid. Pero tinanggap naman nila kaagad, tinanggap ng buong pamilya. Heto pa po yung kwento ni Ruru Madrid. Actually, mas naunang nalaman ni Bianca. And then nung nalaman ni Bianca, si Bianca yung nagsabi sa akin kasi natatakot si Rere na i-open sa akin. So sabi ko, wala naman siyang dapat ikatakot dahil like for example with Kai, sobrang buting tao rin at mahal niya yung pamilya niya. So alam kong gaano niya kamahal pamilya, ganun din yung pag-aalaga na ibibigay niya sa kapatid ko. Siyempre, yung parang knee-jerk reaction ko, parang may gulat, di ba? But bilang kuya, siyempre, dati mahigpit ako sa mga kapatid ko, pero si Bianca yung nagpapaalala sa akin na matatanda na yung kapatid mo. May kanya-kanyang buhay na, kumbaga, mas gugustuhin natin na magtiwala sa iyo mga kapatid mo na makakapag-open pa rin sila. So, kailangan mong magbigay ng space para matuto sila. So, from that moment, tinanggap ko na okay, matatanda na to mga kapatid ko, hayaan ko sila. And then yan, parang ngayon super close kami magkakapatid. Excited ka na? Super! First pamangkin mo ba? Yes, kasi parang may possibility na maging NBA, di ba? So, boy. So, actually si Rere at si Kai very excited at to be honest, first time kong makita yung kapatid ko na ganun kasaya. Sabi ko nga, baka yan talaga rin yung calling niya na parang ever since nahihirapan siya, ano ba yung gusto niyang gawin sa buhay niya, but now, yun po parang kumbaga yung maging isang ina, di ba? Parang maging isang nanay. Sabi ko sa kanya, Re, baka yan talaga, like, yan yung inadya ng Panginoon sa'yo. So, kumbaga tanggapin mo ng buo, magpasalamat ka dahil hindi lahat nabibigyan ng oportunidad na maging nanay. So, blessing yan para sa atin. Yan. At least mabuting anak kapatid siya, ha? So, very supportive siya sa kanyang kapatid. Pero ito, merong share si Conitan Aguilar. Oo nga, the experience. Taga-Tondo kasi. Kapitbahay ko kasi yan eh. Ito si Conitan Aguilar. Kapitbahay ko po si Conitan Aguilar. Hello, Tristan Wyatt Gulay. Ano sabi niya, yes, grabe na alala ko yan. Pauwi na ako galing Rasuliman. Yung Rasuliman school yan eh. Meron pala panaan at dumaan sa tapat ng ulo ko ang pana.
Nagliliparan talaga, nag-ano lang. Oo, nakakaloka yun, ha? Kapitbahay ko yan, kaya alam niya yung kinukuwento ko na sa lugar namin, Tito Louie. Harapan, Tito Louie, gabi-gabi, linggo-linggo, may pinaglalamayang patay. Oo, doon. Naku, Tito. Dahil tinamaan ng pana. Tinamaan ng penggan. Baril. Oh, nako, day. Bago tayo nagtititili na si Tita Aida Espiritu. Papaalala na naman. Papaalala na naman sa atin. Pero heto muna, diretso ko na muna si Ruru. Okay. Kasi tinanong ko rin naman kung ano naman, since nagpakasal ng kapatid niyang si Rere, so kailan naman sila ni Bianca umali? Heto po. Sa amin kasi ni Bianca, never naming minadali yung isa't isa pagdating dyan. But definitely lagi namin napapag-usapan. Pero it's a matter of kung kailan ba ang pinakatamang timing, kasi at this point, syempre we're doing lots of things na dating pinangarap lang po namin. At syempre we want to maximize that. But definitely when it comes sa pagpapakasal, wala namang makakapagsabi kung kailan yan. So, as maramdaman namin dalawa na, okay, ito na yung tamang panahon na gawin natin to, gagawin natin. As long as maramdaman po namin kung itong taon na to, or next year man, or sa mga susunod pang taon, di natin masasabi. But, ready ka na. I mean, opo parang kumbaga ang pinaka iniintay na lang talaga namin ni Bianca is the timing. Syempre, pamilya namin, nakakausap na rin namin. Ako, to be honest, alam ko rin na parang nakahanda ako anytime. Pero syempre, kailangan po na masinsinang usapan kasama po yung mga pamilya natin. Mukha naman talagang yun na bagsak ng kanilang relasyon. Alam mo, Kasalan parang na. si Ruru, kung mapapansin mo, parang napaka-ano niya sa pamilya niya, no? Oo, makapamilya naman talaga siya. Sa may care sa kapatid niya. Sa Tapos, magulang niya. respetado niyang magulang niya. Maging yung love life nila ni Bianca Umali, hindi siya ganun kadaldal sa kung nag-away ba sila, kung ano pa man. Nakakabilib yung mga ganyang lalaki, di ba? Diyos ko, happy sila. Anyway! Okay, para happy ang lahat, heto na po. Laba-laba! At syempre pa, hugas-hugas! Yes! Sa mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskos ang daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis. Fantastic! Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgio po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Yes! Mami! Laundry day na ba? Kunot noo ka na naman ba sa makapit madikit at malupit naman ka? All you need is pride. Bakit pahirapan ng cellphone sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa Triple Stay Away Formula, tanggal ang matitinding mansya. Based on taste, chocolate madan sibumoko. ACS to. Yes! Beautiful teeth and magical smiles bang gusto nyo? Yung lahat ay namamanga sa ganda ng yung ngipi. Pagka puti-puti, kumikislap. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Dr. Analiza Boras Asa. Tumawag kayo sa 0917-5599108. Hello kay Dodong Boras. Hi kay Bobby Ferrer. Yes! Lisa De La Cruz Bilali. Hello. At kay Lucy De La Cruz Torinio. Jesusa Jenaski. Sa ating YouTube naman, pinababati ni sino? Teka, sandali. May pinababati dito Sino? Pinapabati Naku, hindi ko na mahanap-hanap. Diyos ko, sorry.
Nawala na. Ako rin kasi di ko rin nakikita na dito sa YouTube Ay, eh. ito na. Si Estrella Villegas, birthday ng kanyang daughter, bukas. Si Ay, Ann happy birthday. Patrice Villegas. And also, happy birthday, Lolo Benji Sales. Naragsa ka para kasangan mo, Lolo Benji. Yes, Ayan. hello kay Alice Morris dyan naman sa Isabela. Ay, sa Isabela pala si Ay, Alice Morris. Okay! Tuloy-tuloy Ay. pang ating chikahan. Sige. Uy, napanood nyo yung post ni Martin Rivera, Tito Louie, dahil sa kahahabol niya sa mapanood ang laban ni Alex Ayala. Yung, pinapanood doon nila sa eroplano, pababa na sa Florida. Papababa na sila, pinapanood doon nila sa eroplano. Bigla na raw kasi nag-land na yung eroplano, nag-off na raw yung TV, hindi na nila napapanood yung laban. Kaya nagmamadali daw siya. Nagmamadali daw siyang tumakbo doon sa airport. Ito, pakinggan natin yung kwento ni Martin. Pwede ba yan? Play nga natin po. Hello everybody, it's Martin again here. Just wanted to share a story with you, especially for you, Alex Ayala. First of all, on behalf of a grateful nation, I am of course one of your fans, but we thank you for your hard work and dedication, great sportsmanship, your super amazing shots, and your humility when you talk of and speak of our country. Alex, you are a champion's champion, and I'm so proud to be your fan. But here's the story. I'm on the plane coming to Florida to see my sister because there's a new baby born. My niece just gave birth. Anyway, that's not the story. The story is upon descending in our flight as Alex Ayala was ascending in her amazing play on the court, I saw it was 5-3. The sets were 5-3, and it was getting really exciting, right? And as we were descending, and as she was ascending, all the television sets on the plane went off, all died. So I'm freaking out, right? So I rush out of the plane as quick as I can so I can catch the final part of her victory in the airport. And I forget my bag. My bag with my money, credit cards, my passport. Everything's left in the plane. I'm so glad that you won, Alex, but just want you to know what I had to go through to get this bag back. And this labubu. I got the bag back the final day, but they took all my cash, they took all my credit cards. That's not even the story. The story is I was so excited and so eager to see our champion win that I lost my bag. Thanks, Alex. Congratulations. You are a true hero. I know you didn't make it all the way, but we're cheering for you. We love you, Alex. I'm your fan. Katawa si Martin magkwento. Nako, what an irony. What a nice story. Nako, parami ang fans ni Alex Ayala. Isa ako doon. Oo nga. I love Nakaka-proud Alex din ng Ayala. Pilipino. Nakakatuwa siyang Ako number bata. one fan, no? Oo. Oo, talaga naman, nakakatuwa. Pero tapos na yung laban niya, no? Tutuloy, wala na siyang tapos na. Paano naman? Natalo Kasi na sa siya. fourth round, tinalo siya ni Paolini. Dati, tinatalo na niya yung si Paolini. Pero ngayon, natalo siya. Pero, deciding 3 games. Kaya lang alam mo, ang feeling talaga ng fan, kapag natalo si Alex, imbier na ako. Pero mas Di ba maiimbyen. kung merong manalo, may matalo, di ba nga, mas talo na imbierna yung world number 3 na tinalo ni Alex, si Swiatek. Talo siya. Di ba talo masakit yan? Nag-iiyak daw. Number 3 in the world yan. Nag-iiyak daw. Tinalo ni Alex. Oo. Nako, pero mas mag-iiyak ang ating opisina. Opisina. Yung susunod na programa. Hindi mo yata pinuri yung pinromote yung ngipin mo. Na-promote. Next, sa susunod na lang. Sa susunod na lang. Yung ngipin mo, no? Wala na po tayong oras. Okay. Oo, kailangan na natin magpaalam. Yes, magdasal na po tayo. Kailangan natin magdasal dahil magagalit na yung susunod na magpo-programa sa atin. O, di ba?
Dasalin natin ang panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Oy, teka na i-promote ko nga pala, naalala ko. Anyway, I-promote mo na. Panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Go, go, go. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Galingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid na mamamayan na namumuhay na mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang, minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahihiya, hindi ipinahihiya. Tandaan po natin, sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang magmahal ng magulang at magbigay respeto. Huwag natin din silang sasaktan dahil sa pananakit na ginagawa natin, maghahatid sa depression at anxiety na matutuloy o maghahatid sa kamatayan. Huwag natin hangarin na mamatay ang ating ina't ama dahil hindi yan susi na mayroong duplicate. Sa mga kabataang babae naman na nagbuntis na may problema, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pina-abort o pinalalaglag, hindi pinaan sa kanal, hindi itinatapon sa basura. Dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat